Mis- Hindi nila alam. Mr. Chair. Hindi pa clear, Mr. Chair. Ito kasi nandito ko naman, Dr. Mark, nagpapasa-pasa ka pa. Hindi po, sorry po. Sagutin Apologies. sa inyo eh. Palagi ka nagtuturuan eh. Doktor ka naman. Papasa mo rito, tapos ito, papasa kung saan. So, DOH, Mr. Chair, ang DOH po is the one being mas budget nyo eh, kaysa sa LUA eh. LUA, napatitingang budget kayo, bilyones ang budget sa DOH. O sige, the DOH po, kami po ang pinapag sa bodega eh. Sa sobrang dami ng pera eh, nag-expire by the billions of pesos na mga worth of medicines na bubulok na sa bodega. Hindi nyo. Yung pinag-usapan nyo kanina, at sinabi ni Attorney Santiago, yung turnover, meaning from prime water, ibabalik na ngayon ng prime water yung papatakbo ng water supply sa LGU. Kaso may problema nga, ayaw nga po ng prime water na bumitaw. In some cases, kumukuha ng TRO sa korte at nagagrant ng korte. Ang tanong ko ngayon, ano doon sa mga naging successful, ano ang ginawa, I think it's Pampanga ba? Na San Fernando, Pampanga, na nag-issue agad sila ng BPLO, cancellation ng business permit. Siguro gamiting model yan ng iba pang mga LGU na mayroong kontrata sa prime water na gustong kumalas. How did you do it? Paano ba yung naging proseso? San Fernando, Pampanga, are you here? Wala. Dasma? Okay, sino successful nag-issue ng Santa Cruz? Santa Cruz here? Okay, sir, can you tell us how did you do it that naging successful yung pagkalas nyo, ano? Yes, Mr. Chair. Okay, paano po yung ginawa niyo para pwedeng gamitin yon ng iba pang mga LGUs na may JVAs ngayon sa prime water? Ayun po, to share lang din po yung nangyari din sa aming water district sa Santa Cruz. So, first, si ating pong local chief executive, si ating pong municipal mayor ay nag-issue ng show cause order kay Prime Water due to the different problems arising from their services. So, and therefore, this show cause order was intended only for the kung bakit hindi pwedeng i-suspend yung business permit. And therefore, upon the answer of Prime Water, our LGU was not convinced. Actually, they sent letter to our office informing us, the board of directors specifically, na they are intending to suspend the business permit of Prime Water and they are requesting our office to assume the operations since meron nga po tayong DILG order na bawal ho makialam ang LGU sa operations ng water district. So they are only requesting our office to reassume once the suspension order was issued to Prime Water. And several days, our mayor issued the said suspension order. And therefore, upon issuance of that suspension order, October 3, to be specific in our case, at 1 p.m. they served the 1 p.m. in the afternoon, they served the suspension order to the Office of Prime Water, and around 2 to 3 o'clock they called our office and they hand over our receiving copy. And doon sa nakalagay na rin doon sa suspension order na yon kung ano ho yung magiging ano ho yung mga inutos nila kay Prime Water and also yung request po nila to assume the water service operations. Dahil nga po meron na tayong letter na na-receive from their office sa ating pong municipal mayor, agad naman po itong tinanggap ng ating pong board of directors kasi nga ho, ang nangangailangan ho ng tubig at kailangan hindi mahamper yung ating operations is yung public. So, and therefore, our board of directors issued a board resolution accepting the request of the mayor. And nung October 3 din po, nag-emergency board meeting kami kasi nga po, nakapag-issue na po ang ating mayor ng suspension order. And doon po sa October 3 meeting na yon, formally,
inassume na ho namin yung operations in accordance with the executive order issued by our mayor. So, that 3 p.m. ay nagsimula po kaming reassume ng mga operations ng lahat po ng pumping stations operated by Prime Water. So in our case, meron po tayong 17 pumping stations na nakuha yung operations. Which is very good. So, meaning shortcut po yun. So, kung kaya niyong gawin o nagawa ninyo, so bakit hindi kayang gawin ng ibang mga LGUs? What do you think? Pero ang tanong ko niya bago niyan, buti hindi pumunta ang Prime Water sa korte para mag-file ng TRO. Meron po. They did. File po, yes. And ano Philippines. po ang desisyon ng korte? Denied twice. So, pumabot sa inyong korte. Yes po. Ang TRO is para hindi po masuspend yung kanilang business permit? Was that the TRO? Is requesting to lift the suspension order. And the court the court denied the request of Prime Water. So, hindi po sila hindi nag-issue ng TRO ang court. So therefore, actually, ang TRO lang naman po is, ang nilabanan po ng Prime Water is the LGU. So it's more on political will of the mayor. Kung matibay po talaga political will of the local chief executive, sure na prosper po yung ating reassumption or yung takeover of the operation. So, nasa mayor pala talaga yung political will. Kung gusto Yes. talaga ni mayor, pwede naman. Tulad ng ginawa ninyo sa inyong lugar. At the same time po, banggitin ko na lang din po, we are also guided by the LUWA, OGCC and COA with our operations itself. Kasi pag nag-operate na po naman ang water district, hindi naman na po pwede makialam ulit si Mayor. So and therefore, kumbaga yung kasi nga po, yung aming expertise dun sa operations ay inaandon. Kaya nga ho ibinigay sa amin ni-request po ng ating mayor na sa amin po ibigay yung operations kasi nga ho yung technical expertise ay nasa water district. And therefore, samantalin ko ng pagkakataon, nagpapasalamat po kami dun sa mga agencies na tumulong and yung sa mga sumuporta ng mga LGUs din, mga kapitbahay naming LGUs doon and water districts na nung nag-take over po kami, talagang sinuportahan ho kami at nagkaroon ng bayanihan doon sa bayan po namin. So, in that case, pwedeng pumasok, kunyari, ang isang LGU gustong kumalas na sa Prime Water pero wala silang kakayahan, wala silang enough budget na para ipagpatuloy yung operations ng patubig nila. So, pwedeng pumasok ang luwa rito para tumulong? Mr. Chair, yes, pwede po. Yung nangyari po sa kanila, coordinated po yung mga nangyari. Nung kumalas sila, totoo yun, nagtulungan. In fact, nagkaroon ng, hindi ko kasi po pwedeng kumalas tapos walang tubig pa rin. Correct. So, parati ang plano is that when these things happen, may recession, may management takeover, ang dapat kasunod nun, may tubig ba? Kasi kung kakalas ka lang, wala rin tubig, walang nangyari doon, sir. So, nang papasok po yung luwa. Papasok po kami doon. Now, we can talk to them and finance them. So, sino po yung lalabas ng pera kung walang perang LGU na gustong kumalas? Kami po. Kayo po. Opo. Okay, magagaling sa inyo yan. Opo. Oh, then, yun, nakikinig yung mga mayors ngayon, political will lang, nagawa ng isang LGU, bakit hindi nyo magawa? Oh, and then nasa ano na po yan, nasa korte na lang, kung papatulan yung TRO o hindi. Okay? Mr. Chair, kung po pwede pong magsalita. Go ahead po, Attorney. Limited lang po talaga ang pera ng luwa. In fact, sa budget, medyo mahina talaga yung budget namin. Pero kung kami. So, abot na yung makakaya. Opo, opo. Pero yung sinasabi nga kanina ni Senator Risa, okay. Hindi, yung halimbawa, hindi kaya. Tapos mayroong mga gustong kumpanya, private companies na gustong bilhin, concessional. Mahabang proseso po ba yan? Hindi po, actually po, Mr. Chair, discussion po yan sa water district, saka hindi ho sa amin yan eh. It's a discussion between the water district and yung partner, either LGU or private. Sa kanila lang pong pag-uusap yan. Sa amin, ang gusto namin gawing regulatory framework, kung meron kayong agreement, ipaalam nyo sa amin. For example, may partner kayo, water district may partner, bulk water. Yung bulk water rates tumataas, meron niyang increase. Hindi ngayon makasabay yung water tariff na pinapasa sa consumers. So sometimes, hindi makasunod. Tumataas yung cost dito, hindi mapasa, nalulugi yung water district. So sa power industry, iba po yun. Joint filing yun. So pass-through rin yung cost of generation. Pwede natin pag-aralan na pass-through yun. Alam namin, alam ng water district, alam ng consumers na nagtataas
kaya madaling malaman na kung kailan magtataas. Isa na lamang, Yes, Mr. Chair. and then I'll give it back to you, Senator Riza. Yan, DOH and DNR, palagi na lang nagreklamo itong mga consumer na sakop po ng prime water na marumi ang tubig, not fit for human consumption. Anong ginagawa ng DNR at DOH? Pinapabayaan nyo lang? Siguro malaking bagay na come up kayo with your yung pagtitest and then come up with your investigation and then recommendation para sa mga other government agencies na makakatulong ma-resolve yung problema. DOH, may ginagawa ba kayong ganon? Meron ba taga-DOH dito? Good morning, Mr. Chair. Yes, sir. With regards on the part of the Department of Health po, since ang sakop po namin is the accreditation of the laboratories, yung laboratory po na nagtetest ng mga water samples coming from the kung saan po na sourced out po, ina-assure po ng DOH na patuloy po nating minomonitor ang mga accredited na mga laboratorio po na nagtetest ng drinking water, ng laboratories for drinking water analysis po. Okay, So, di ba meron kayo tinatawag ng water safety plan? yes po. Ano kayo? Yung water safety plan po, meron po. I think the one can answer po would be si Dr. Clarito Cairo po, who is in ano po, virtually po. Dr. Cairo, sir. Ano po meron doon sa inyong water safety plan? Yes, good afternoon, good morning, Mr. Chair. Regarding water safety plan, it's under our jurisdiction po, Environmental and Occupational Health Division. Unfortunately, Mr. Chair, I'm just a newly assigned OIC chief of the division, so I cannot really answer the question. Ito kayo nag-goods kamay kayo eh. So that means hindi po nagagawa yung trabaho. Kaya lang, hindi mo pwede ako yung sapagkat bago ka. Ganun palagi kayo eh. Trabaho niyo yan eh. Di ba? Dapat nag-monitor ka, nag-inspect ka. I'm sure meron kayong mga tao na nag-monitor sa mga kaganapan tungkol sa tubig. Meron siguro kayong sa social media. Diyan sa social media, kita yung mga reklamo. O, di nagaganda sa DOH. Kayo rin dyan sa LUA. O, Mr. Chair, dati po kami nagmo-monitor rin po kami. Ang ano namin, kami rin po nagbibigay kami ng water safety plan. Nagkagulo lang talaga nagkaroon ng confusion kung sino ba talaga ang regulator ng water district na may JV. Kasi for example, nung time na yon, pagka walang JV yan, LUA yan. Pagka may reklamo ka sa tubig, Okay. sa amin yan. that's supposed to be the responsibility of the DOH. Hindi ho, kasi Mr. Chair, nagkagulo dyan kasi Sino ang may responsibility sa pag-check na yung tubig ay fit for human consumption? Water safety nga. Is that, what's the majority? Is that DOH? Mr. Burador? standard po ng DOH. DOH. Mr. Cairo, sir. Mr. Cairo. Yes, Mr. Chair. Okay. So, sabihin natin ikaw na paganda dati pa. Sige, bago ka lang. Yes po. Reklamo tungkol dito sa mga water supply sa iba't ibang mga water district sa Pilipinas, buong Pilipinas. Action. Ito na ito sa inyo tama nga yung mga reklamo. Anong sunod yung action dapat? Yes po, ikukulbin ko po agad yung team ko to address all those issues and urgent po yung ating aksyon na gagawin. Ano yung pagkas na action? Mr. Chair. Action. Kasi sa private ka, di ba? Nakita nyo na po yung video kanina. Yan na, sa iba't ibang municipalities, iba't ibang subdivision, sa iba't ibang LGU. Sorry, Mr. Chair, mobile po ako. Such a, so, Yung dating topic. ano yung action dapat ang sunod na course of action after it has been found out na itong galing sa prime water ay
ay marumi at magkakasakit ng tao pag nainom. Sunod yung action dapat. Sige po, kasi po, nung during the last hearing, yung colleague ko po Eh, yung sagot lang ang next course of action. Sir, for the end time, please. For the end time. medyo choppy, Mr. Chair. So, sa isang lugar, ay sinabi ko ay I'm so sorry, Mr. Chair, medyo choppy po yung dati sa akin. Mr. Chair. action. Is na lang. Susupply sa isang lugar ng parameter. Sabi ko na, nakasakit ng mga tao. Sunod yung action. Mr. Chair. Hindi nila alam. Mr. Chair. Clear, hindi po clear, Mr. Chair. Ito kasi nandito ko naman, Dr. Mark, nagpapasa-pasa ka pa. Ito po, sorry po. Sagot mo Apologies. sa inyo eh. Palagi ka nagtuturuan eh. Eh, doktor ka naman. Papasa mo rito, tapos ito, papasa kung saan, sir. Sige, pakisagot lang, sir. Sige po. Yung with regards po sa if there would be complaints po, based on our administrative order 2017-0017, dito po nagkaroon po ng pagkaroon po ng yung creation of the Philippine National Standards for Drinking Water. Nakalagay po dito based on this assessment or based on this policy that the LUA conducts assessment po. Now, kung okay na po ang particular na water supply, mag-i-issue po ang Sir, I'm talking about pag okay ng water supply. I'm talking kapag hindi, pag marami. Yung consumption at makita po sa inyong ginawang lab test na yung tubig ay marami na galing sa prime water. Ano po yung sunod yung aksyon? Pakisagot lang po, straight to the point. Yan po paligoy-ligoy. Please lang. No. No, huwag mo akong turuan. Sige, pakisagot lang po. Gusto ko manggaling. Eh, may mga pinipit sila sa akin na dapat yung gawin. Pero gusto ko manggaling sa bibig mo. Sasaluin ka. Sasaluin ka ng luwa o luwa. Sige, pakisalo muna. Mr. Chair, I remember an event. May nagreklamo po sa inyo, Water District, nagkaroon ng arsenic. Hmm. Hindi fit for human consumption. Sinagot ng LUA, within 48 hours tapos. Ano pong ginawa ng luwa noon? Pina-insure namin na merong equipment to filter arsenic. I remember this, it was one of my first few days eh. May nagreklamo po sa inyo. Ang sabi, ang tubig daw nila ay may arsenic, which is one of the most poisonous elements here. Oh, within 24 hours, nagpapunta kayo ng team sa amin. Within 48 hours, we demanded, including the private partner, na magkaroon ng filtration equipment para matanggal yung arsenic. Within 48 hours, sir. Naayos. Aksyonan. Na-actionan. Okay. So, DOH, Mr. Chair, ang DOH po is the one being mas budget yun eh, kaysa sa luwa eh. Luwa, napatiting ang budget kayo. Bilyones ang budget sa DOH. O sige. the DOH po, kami po ang Sa bigay sa sobrang dami ng pera eh. Nag-expire by the billions of pesos na mga worth of medicines na bubulok na sa bodega. Hindi nyo. O sige, pakisagot po sa Okay po. Kami po yung kung ano po yung standards for the ano po yung standards for drinking water. Now, it's with the LUA po ang mag-implement ang nag-police with regards to so lang sa enforcement. enforcement po. Kami po yung standard po kung ano po yung And then kayo sa enforcement. Yun yung sinasabi nyo. Pero wala ba kayong gagawing action like pagmumulta o kakasuhan, especially kung may nagkasakit, may na-ospital,
walang gagawin ng ating pamahalaan or any agency, government agency for that matter? Mr. Inusahan po yung ganong mga senaryo. Kung prime water, di parusahan yung prime water, kung sino man yun. Mr. Chair, ganito po yung ano niyan, yung legal issues. Pag walang partner ang water district, meaning it's a pure water district, we can impose sanctions immediately. Kami. Pag kami partner, doon nagkakagulo. Kasi nga merong assertion na hindi kami ang regulator ng water district na may partner. So it could be NWRB, it could be another entity. Doon ho nagkakagulo. That's why we support the initiative na magkaroon ng study on how the water industry is regulated. Kasi marami talagang confusion na nangyayari. Nung time na po yun, nung may nagreklamo po sa inyo, pinilit namin yung water district. Saka yung ano na, kayo Yeah, I remember that. So, wanted sa radyo, lumapit kami sa inyo, inbogan nyo, and then after a few days, naayos yung problema. 48 hours, sir. 48 Yeah. hours. I remember Yeah, that. 2 days, right. Opo. And then, pwede nang inumin yung Yes. tubig na reklamo. So ano ginawa nyo noon? Pinilit namin yung water district na pilitin yung partner nila na magkaroon ng solusyon doon. Pero ano yon, talagang initiative talaga, sir, na talagang pang pupukpok talaga na Sorry ka nga. Opo, ganun lang Masolusyon talaga. yung problema. Okay. Ganun lang. So DOH dapat ayusin yung pag-inspect lahat siguro on a regular basis. So nationwide lahat ng mga water supply, whether that would be local water district or meron silang private partnership, prime water or anybody, dapat meron kayong regular na pagmamonitor, pag-check to ensure na fit for human consumption or drinking yung tubig na yon. Mr. Chair, I think should po ng DOH is the certificate of water safety standard acceptance po. Now, if may complaint po na kagaya ng na nabanggit, the DOH can revoke this certificate of yung acceptance for at least 3 years po. Para po ma-flag din po in coordination with LOA din. Yung certificate of acceptance, para kanino po ini-issue yun? Sa local water, Sa water supplier po. sa water supplier. Yung standards nila doon sa safety plan, water safety plan po. So, yung private partner ng local water district, sakop din doon sa certificate of acceptance na in-issue nyo? So, pwede yung canceling yun? Sakop po ito sa Mr. Chair. In this case, we're talking about prime water, so yung canceling yung certificate of certificate of acceptance. Sakop po nito ang government and private, Mr. Chair. So, okay, kung mag-issue, ano implications ng halimbawa na issue yung prime water, lahat ng mga kung saan man nagbibigay ng water supply and prime water, in-issue yung certificate, kinansilan yung certificate of acceptance. Ano po mangyari? Kasi talaga naman, di ba, nakita yung video, halos lahat nagreklamo, marumi, hindi pwedeng inumin. So pag nag-issue pala kayo, so sabi nyo, sakop nyo, whether private or government. So pag nag-issue kayo sa isang private water supplier ng certificate of acceptance at meron kayo natanggap ng mga reklamo later on na not fit for human consumption, pag kinansel nyo, ano po yung implications nun? Hold on po, Mr. Chair. Lua? Mr. Chair, ibig po sabihin, hindi makakapag-supply yung tubig na yun. So, it means they cannot do business because they have no water to supply. Tama ba sa inyo, Dr. Mark? So meron kayong power na ganon. Pag nakapag-issue kayo ng yung kinansilan yung certificate of acceptance. Nire-refer po dun sa appropriate bureau na with regards to na hindi Ito na na nga. po pasado yung hindi sila up to the water stain sa Okay, sige. Naghugas kamay ka na naman. O, pinasa mo kay Atty. Salonga. Atty. Salonga, anong gagawin nyo? Mr. Chair, Ito na sila yung certificate of acceptance. Kasi lahat na pala binibigyan yan. Dapat meron ganon. Whether private or public. Mr. Chair, hindi namin pwedeng pa daluyin yung dirty water na yun sa pipes. So, ibig sabihin patitigil ninyo. Titigil na yun. Papatigil namin yan. So, pwedeng gamitin yung pag pinatigil ninyo para
yung local water district na ang mag-take over. Yes, sir. Opo. Or that can be used para yung ibang private companies na gusto magipag-partner dito sa local water district na matino, pwede mag-take over na mabilis ang proseso. Mr. Chair, if I remember correctly, yung tinanggal kasi doon sa joint venture agreement nila yung quality ng tubig. Ano ibig sabihin? Hindi nila gina-guarantee yung quality ng tubig. Oh, doon sa joint venture agreement, hindi na If I remember wala correctly, condition ko na binabanggit na they do not guarantee the water quality. they said na we do not If guarantee. I remember correctly, sir. Pwede ba tayo makita ng sample ng JVA? Can we? Okay, so ibig sabihin, hindi ginagaranti yung safety. Quality, sir. Safety and quality. Pareho na rin yun. Ganun. Walang specific doon. If I remember correctly po, ganun ang ano doon. Dapat, ba't pumayag yung local water district na makipag-JVA sa ganong klaseng We were Kontrata. not part of the pasok para reviewin yung kontrata? Sinong government agency dapat ang pwede manghimasok? ganito po. Nung nagsisimula pa yan, mga 10, 20 years ago, ang issue nga po, kung po pwede ba kaming manghimasok, Okay. mutuo proprio, pakialaman namin yung JVs. Correct. Meron po kasing napakita na legal opinion na From- wala kaming powers na ganun. Where did the legal opinion came from? From the OGCC. Oh, so, Noong time na yun. pero pwede natin may balik na pwede kayo makialam. Ngayon po, ina-assert ko yung powers na binigay sa LUA under the new and revised Public Service Act na kami ang regulator sa lahat ng water distribution utilities. So ina-assert namin po yung powers niyon. Kahit na merong legal opinion na yun, sinasabi namin na from the beginning, that is our job. Then go ahead and assert it. Yes, sir. Then, I'm ano already lalagyan sa taking PBCC? cases. Yes, back up kita. Sige po. Okay, I'll give it back. the floor Mr. to Chair, you. Salamat, Mr. may- Chair. hear about that matter. Yes, Mr. Joyas. I'll continue my question, Mr. Chair. Namin sa Quezon Metro, sa Lucena, tungkol doon sa problema sa yung safety ng tubig. Inassume na po namin yung laboratory department. Kinausap na po namin ang Prime na kami na ang mag-ooperate niyan sapagkat very dangerous sa safety ng mga tao at marami nakakarating sa aming complaint na parang medyo nakakaproblema doon sa quality and safety ng tubig. So, inassume na po namin ang operation on and we are going to inform the DOA sapagkat sila ang kausap doon kami po yung naka-JB. Pero hindi na po kami humingi ng permission sa DOA sapagkat alam po na tulad ng narinig po natin, i-refer po nila sa isang bureau bago. So, this is something which is urgent and critical. Safety po ng tao ang naka-onboard dito. So, yun po ang aming ginawa. We started, inassume po namin ang operation ng laboratory department. Siguro, sinisira po namin sa iba na naka-JB na baka dumating doon sa sitwasyon ng ganyan. Pakitingnan ninyo yung aming ginawa kung pwedeng i-apply ninyo sa inyo. Thank you, sir. Okay,